katahimikan. Iyon ang unang sumalubong kay Tiago Alencar sa kanyang pagbabalik. Hindi ang mainit na yakap ng kanyang asawang si Natalia o ang matamis na ngiti ng kanyang inang si Donna Margarida, kundi isang nakabibinging katahimikan na tila kumakain sa bawat sulok ng malapalasyong tahanan. 3 buwan siyang nawala para sa isang mahalagang business deal sa Europa. Umuwi siyang tagumpay, dala ang isang kontratang magpapatatag lalo sa Alencar Corporation. Sa kanyang isip, habang nasa biyahe pa uwi, naroon na ang imahe ng masayang salubong. Ang amoy ng paborito niyang adobong manok na laging inihahanda ng ina. Ngunit wala. Wala kahit anino ng inaasahan niya. Natalia, tawag niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa walang lamang sala. Walang sumagot. Ma? Isang mas malakas na tawag, puno ng pananabik, at isang maliit na pag-aalala na nagsisimulang sumibol sa kanyang dibdib. Dala-dala pa rin niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng perlas na kwintas para sa ina, isang pasalubong na pinili niya ng maigi. Nagsimula siyang maglakad. Ang mga yapak niya'y lumilikha ng tunog sa makintab na marmol na sahig. Ang bahay ay malinis, napakalinis, na tila walang nakatira. Sinilip niya ang master's bedroom. Maayos ang lahat, ngunit walang Natalia. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ina, isang maluwag na silid na may sariling balkonahe na tanawang hardin. Kumunot ang noo niya nang makitang nakaayos pa rin ang kama na parang hindi ginamit. Saan nagpunta si Mama? Isang kaba ang biglang kumalat sa kanyang sistema. Mabilis ang kanyang mga hakbang, pababa sa hagdanan, patungo sa kusina. Baka nandoon lang siya, naghahanda. Ngunit wala ring tao sa kusina. Ang kalan ay malamig. Ang buong lugar ay tahimik. Manang Fe, tawag niya sa kanilang kasambahay. Wala pa ring sagot. Nagsimula na siyang mataranta. Pinasok niya ang bawat silid sa unang palapag. Ang library, ang dining hall, ang entertainment room. Lahat ay walang tao. Para siyang pumasok sa isang bahay ng multo. Hanggang sa napansin niya ang isang pinto na bahagyang nakaawang sa dulo ng pasilyo, malapit sa kusina. Iyon ang dating silid ng mga katulong na ginawa na nilang bodega. Bakit yun bukas? Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang tambol na pinupukpok ng walang tigil. Itinulak niya ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang tanawing halos magpaguho sa kanyang mundo. Doon, sa isang maliit at lumang kama, sa sulok ng maalinsangang silid, nakaupo ang kanyang ina. Napakapayat ni Donna Margarida. Lubog ang kanyang mga mata, nangangalumata, at namumutla ang mga labi. Ang dating masayahin at mapula niyang mga pisngi ay halos wala na. Nakasuot siya ng isang luma at manipis na duster. Nanginginig sa lamig kahit pasarado ang bintana. Sa kanyang kandungan, may hawak siyang isang piraso ng tuyo at matigas na tinapay na pilit niyang isinusubo sa kanyang bibig. Nabitawan ni Tiago ang dala niyang kahon. Gumulong ang perlas na kwintas sa maruming sahig. Ang salita ay basag, halos pabulong, puno ng sakit at hindi makapaniwalang pagtataka. Tumingala si Donna Margarida. Nang makita siya, isang saglit na gulat ang gumuhit sa mukha nito na agad na palitan ng takot. Mabilis niyang itinago ang tinapay sa ilalim ng unan na para bang isang batang nahuling gumagawa ng masama. Tiago, anak? Mahinang sabi niya. Nakauwi ka na pala. Hindi makagalaw si Tiago. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang imahe ng kanyang ina, ang dati matatag at kagalang-galang na si Donna Margarida, na nagtatago ng isang pirasong tinapay sa takot, ay isang kutsilyong sumaksak ng paulit-ulit sa kanyang puso. Ang lahat ng tagumpay niya sa Europa, ang milyon-milyong dolyar na kontrata, ang pagiging CEO,
Lahat ay nawalan ng saysay. Nabigo siya. Nabigo siya sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Naalala niya ang huling habilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Huwag mong pababayaan ang nanay mo, Tiago. At ngayon, heto ang kanyang ina, nagdurusa sa gutom at pagpapabaya sa loob mismo ng kanyang sariling pamamahay. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa pagkabigla. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Humakbang siya palapit sa ina, lumuhod, at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang butot balat nitong katawan. Anong nangyari dito, ma? Bakit ka nandito? Hindi sumagot si Donna Margarida. Yumakap lang ito pabalik at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na tunog ng takong ang narinig niya mula sa pasilyo, papalapit. Kasunod nito ay isang masayang boses. "Welcome home, mahal." Tumayo si Tiago, dahan-dahang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Natalia. Nakangiti ng matamis. Suot ang isang mamahaling bestida na tila walang kamalay-malay sa trahedyang nagaganap sa loob ng silid. Ngunit nakita ni Tiago ang lahat. Ang pagkukunwari. Ang kasinungalingan. Nanatili ang nangiti ni Natalia. Ngunit ang mga mata ni Tiago ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Siya ay kalmado. Isang nakakatakot na kalma bago ang isang malakas na bagyo. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng paghihiganti. Kinuyom niya ang kanyang mga palad at sa isang boses na malamig at puno ng bagsik, nagtanong siya, "Anong ginawa mo sa nanay ko?" Hindi man lang kumurap si Natalia. Ang tanong ni Tiago na puno ng galit at sakit ay parang isang malakas na sampal. Ngunit sa loob ng ilang taon ng pagsasama nila, natutunan na ni Natalia kung paano magsuot ng perpektong maskara. Isang maskara ng inosente, ng isang biktima, isang buntong hininga, isang bahagyang pagyuko. At pag-angat ng kanyang mukha, may mga luhang namumuo na sa gilid ng kanyang mga mata. "Mahal," sagot niya. Ang boses ay basag at puno ng hinanakit. "Ano ang sinasabi mo? Anong ginawa ko?" Lumapit siya na para bang yayakapin si Tiago, ngunit umatras ito. Isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Natalia bago niya ito agad na pinalitan ng mas malalim na kalungkutan. "Tiago, ginawa ko ang lahat para sa nanay mo." Simula niya, ang bawat salita ay maingat na pinili. "Alam mo kung gaano siya kahirap alagaan nitong mga nakaraang buwan. Ayaw niyang kumain ng niluluto ko. Sinasabi niyang lalasunin ko raw siya." Tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Isang perpektong pag-arte. Siya ang nagpupumilit na matulog dito. Sabi niya, ito raw ang kwarto niya noong dalaga pa siya. Ayaw niyang lumabas. Sinubukan ko siyang pilitin, Tiago, pero nagwawala siya. Ayokong saktan ang nanay mo. Ang tanga mo, Tiago. Isang sulyap lang sa matandang yan, naniniwala ka na agad? Ilang taon kitang pinaikot sa mga palad ko. Ito ang mga salitang tumatakbo sa isip ni Natalia habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Nakita niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa mukha ni Tiago. Magaling siya dito. Sanay siyang maging kaawa-awa. Ang tinapay na yan, turo niya sa piraso ng pagkaing nasa sahig. Itinatago niya yan. Ayaw niyang kumain ng masusustansyang pagkain. Sinubukan ko ang lahat, mahal. Nag-sking opa ako ng private nurse, pero itinaboy niya. Natatakot ako. Natatakot akong baka nawawala na sa sarili ang nanay mo. Ang huling mga salita ay isang patibong, isang binhi ng duda na itinanim niya sa isip ni Tiago. Ngunit ang tanawin ng ina, ang payat na katawan at ang takot sa mga mata nito ay mas malakas kaysa sa mga salita ni Natalia. Umiling si Tiago. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay napalitan ng matigas na desisyon. Huwag mo akong gawing tanga, Natalia. Pero totoo ang sinasabi ko. Gitniya, lalo pang nilakasan ng pag-iyak. Nakita ko ang mga mata ng nanay ko. Hindi yun gawa-gawa lang.
Tapos na tayo, Natalia. Hinawakan ni Tiago ang kanyang ina. Inalalayan itong tumayo at dahan-dahang inakay palabas ng madilim na silid. Bago sila tuluyang umalis, humarap siyang muli sa kanya. Mag-file ako ng divorce. Isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Natalia. What? Narinig mo ako, sabi ni Tiago, at tuluyan na silang umalis. Iniwan siya niyang mag-isa sa pasilyo. Nakatayo lang doon si Natalia. Ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang kanyang pag-iyak. Bigla, na para bang may pumindot ng isang switch. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa inis. Nawala ang malungkot at kaawa-awang babae. Ang pumalit ay isang taong may malamig at mapanuring mga mata. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Divorce? Akala mo ba ganun kadali iyon? Tiago Alencar. Pumasok siya sa kusina, kumuha ng isang baso ng malamig na tubig at ininom ito ng dire-diretso. Kalmado, nakakalkula. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang mamahaling bag. May idinial siyang numero. Pagkatapos ng 2 ring may sumagot. Kumusta, mahal? Sabi ng boses sa kabilang linya. Umuwi na siya. Walang emosyong sagot ni Natalia. At? Nakita niya ang matanda. Alam na niya, he wants a divorce. Narinig niya ang isang tawa mula sa kabilang linya. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Magaling. Ibig sabihin, handa ka na. Tumingin si Natalia sa bintana, sa hardin kung saan dati siyang nagpapanggap na isang masayang may bahay. Matagal na akong handa. Good. Alam mo na ang gagawin? Oo, sabi niya at ibinaba ang tawag. Binuksan niya ang kanyang messages at mabilis na nag-type para sa isang contact na nakasave bilang Marco. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak. Phase 2 begins now. Pinindot niya ang send. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang ngiti ng kaligayahan, kundi isang nangiti ng isang manlalarong handa nang ilabas ang kanyang pinakamalakas na alas. Ang pag-uwi ni Tiago ay hindi isang problema. Ito ay isang senyales, ang simula ng tunay na laban. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ritual ng pagbabayad sala para kay Tiago. Inilipat niya ang kanyang ina pabalik sa dati nitong silid, ang kwartong may tanawin ng hardin na puno ng mga paborito nitong bulaklak. Siya mismo ang nag-asikaso sa lahat. Ang pagpapakain, pagpapaligo, at pag-aalaga. Sa bawat subo ng mainit na lugaw na dahan-dahan niyang isinusubo sa bibig ni Donna Margarida, isang kirot ang kanyang nararamdaman. Kailan ang huling beses na ginawa niya ito? Hindi na niya matandaan. Naging abala siya sa pagpapalago ng pera, sa pagpapatakbo ng kumpanya, at ipinaubaya niya ang pinakamahalagang kayamanan niya sa isang ahas. Isang umaga, habang pinapakain niya ang ina, bigla itong napahikbi. Nataranta si Tiago. Ma, may masakit po ba? Mainit ba masyado ang lugaw? Umiling si Donna Margarida at sa gitna ng kanyang mga luha, isang maliit na ngiti ang sumilay. Masaya lang ako, anak. Masaya ako. Kasi nandito ka na ulit. Ang mga salitang iyon, ay mas matalim pa sa anumang talim. Niyakap niya ang ina at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman muli ni Tiago ang pagiging isang anak. Dito, sa mga bisig ng kanyang ina, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling aalis sa tabi nito. At pagbabayarin niya ng mahal ang taong nagdulot ng lahat ng sakit na ito. Kinabukasan, nakipagkita siya sa kanyang abogado, si Attorney Romero, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Simple lang ang gusto ko, Attorney, i-file ang divorce at a separation of property. Hindi ako magbibigay ng kahit isang kusing sa kanya. Mariing sabi ni Tiago. Sumandal si Attorney Romero sa kanyang silya. Isang seryosong ekspresyon ang nasa kanyang mukha. Tiago, madali lang ang divorce.
Pero ang pera, hindi iyan magiging madali. Kasal kayo at sa ilalim ng batas, may karapatan siya sa kalahati ng anumang naipundar ninyo bilang mag-asawa. Kahit pa pagkatapos ng ginawa niya sa nanay ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Tiago. Kailangan nating patunayan yan sa korte at maniwala ka sa akin, sabi ng abogado. Maging marumi ang laban na ito. Tiago, gagamitin niya ang lahat laban sa'yo. Wala akong pakialam, matigas na sagot ni Tiago. Kahit maubos ang lahat sa akin, Atty. Basta't pagbayaran niya ang ginawa niya sa nanay ko. Ngunit hindi niya inaasahan kung gaano kabilis at kabagsik ang magiging ganti ni Natalia. Makalipas ang 2 araw, isang court sheriff ang dumating sa kanyang opisina. Dala ang isang makapal na sobre. Pagbukas niya nito, nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi lang ito sagot sa kanyang divorce petition. Isa itong countersuit. Nakasaad doon, sa formal at legal na pananalita, ang mga kasinungalingan ni Natalia. Sinasabi sa dokumento na si Tiago Alencar ang nagpabaya sa kanyang ina, na dahil sa kanyang walang katapusang pagtatrabaho at paglalakbay, naiwan si Donna Margarida sa pangangalaga ng kanyang asawa na ginawa raw ang lahat, ngunit sinukuan na dahil sa pagiging malilimutin at bayolente ng matanda. Idinidiin sa kaso na si Natalia ang biktima, isang martir na asawang nagtiis para sa kapakanan ng kanyang biyenan. Sinungaling, sigaw ni Tiago, ibinalibag ang mga papel sa kanyang lamesa. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Sa hapon ding iyon, nagsimulang maglabasan ang mga balita online. CEO ng Alencar Corp, inakusahan ng pagpapabaya sa sariling ina. Asawa ng bilyonaryo nagsampa ng kaso, ginawa ko ang lahat, anya. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagring. Mga tawag mula sa mga miyembro ng board, mga business partners na nagtatanong kung totoo ba ang mga balita. Ang iskandalong ito ay nagsisimula nang dumungis sa pangalan ng kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama. Gabi na nang muli siyang tawagan ni Attorney Romero. Ang boses nito sa kabilang linya ay mabigat at puno ng masamang balita. Tiago, umupo ka. Ano na naman to, Tito? Pagod na tanong ni Tiago, minasahe ang kanyang sentido. May mas masahol pa siyang ginagawa. Hindi lang pera mo ang habol niya. Natahimik si Tiago, naghihintay. Tiago, nag-aalangang sabi ng abogado. Nagsampa siya ng petition sa korte. Inaakusahan niyang hindi na mentally stable ang nanay mo. Isang matinding kaba ang gumapang sa puso ni Tiago. Anong ibig mong sabihin? She wants to be her legal guardian. Nabitiwan ni Tiago ang kanyang cellphone. Nagkalat ang mga piraso nito sa sahig, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang narinig niya ay isang deklarasyon ng giyera. Hindi na ito tungkol sa pera. Gusto ni Natalia na kunin ang lahat mula sa kanya. Kasama na ang karapatan niyang alagaan ang sarili niyang ina. Ang ngiti sa mga labi ni Natalia ay matamis habang binabasa niya ang mga online na artikulo sa kanyang tablet. Bawat headline na sumisira sa pangalan ni Tiago ay musika sa kanyang pandinig. Nasa loob siya ng isang maliit at simpleng apartment. Isang lugar na malayong-malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Alencar. Ito ang kanyang sikretong pugad. Ang lugar kung saan niya itinatapon ang maskara ni Mrs. Natalia Alencar at nagiging siya lang, si Natalia. Mukhang masaya ka yata, sabi ng isang boses mula sa kanyang likuran. Ibinaba niya ang tablet at lumingon. Nakasandal sa hamba ng pinto si Marco. May hawak na 2 baso ng murang red wine. Nakangisi ito, isang ngising puno ng kumpiyansa at panunya. Lumapit ito at iniabot sa kanya ang isang baso. Magaling ang pagkakaarte mo. Biktima, martir. Eksakto sa plano, sabi ni Marco at itinaas ang kanyang baso para sa susunod na yugto. Tinanggap ni Natalia ang wine. Hindi siya makapaniwala. Ang itsura niya, Marco, parang nakakita ng multo. Akala niya iiyak lang ako at magmamakaawa. Dahil yan ang tingin niya sa'yo,
isang palamuti, isang magandang mukha na isasama niya sa mga party. Sagot ni Marco, umupo sa tapat niya. Hindi niya alam na ang palamuting yon ay may lason. Si Marco, siya ang arkitekto ng lahat. Nakilala niya ito ilang taon na ang nakalipas sa isang art gallery. Isa itong struggling artist, puno ng pangarap at galit sa mundo. Lalo na sa mga mayayamang tulad ni Tiago. Naging magkasintahan sila ng palihim. Isang relasyong mas totoo at mas mapanganib kaysa sa perpektong kasal niya kay Tiago. Sigurado ka ba sa susunod na hakbang? Tanong ni Natalia. Ang boses niya ay bahagyang nag-aalala. Ang pagkuha sa kustodya ng nanay niya. Masyado na yatang personal yon. Inilapag ni Marco ang kanyang baso. Hinawakan niya ang kamay ni Natalia. Ang mga mata niya ay matalim. Natalia, pakinggan mo ako. Hindi ito tungkol sa pera lang. Kailangan nating sirain siya. Ang pagkuha sa nanay niya ang pinakamabisang paraan. Iyon ang kahinaan niya. Kapag nakuha natin ang matanda, kontrolado na natin si Tiago. Susuko siya. May isang kwento sa likod ng galit ni Marco. Isang kwentong isiniwalat niya kay Natalia isang gabi. Ang ama niya ay isang matapat na empleyado sa Alencar Corporation noong panahon pa ng ama ni Tiago. Napagbintangan itong nagnakaw at tinanggal sa trabaho nang walang anumang benepisyo. Ang kahihiyan at depresyon ang nagtulak sa ama ni Marco sa pagpapakamatay. Hindi ko makakalimutan ang ginawa nila sa pamilya ko, sabi ni Marco noon. At ngayon, ipapatikim ko sa mga alengkar ang pait na dinanas namin. Si Marco ang utak. Ang kanyang galit ang nagsisilbing gasolina sa kanilang plano. Si Natalia, na lumaki rin sa hirap at laging nangarap ng seguridad, ang naging perpektong kasangkapan. Paano ang tungkol sa kumpanya? Tanong ulit ni Natalia. Ang mga balitang ito, apektado na ang stocks. Isang mas malapad na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Marco. Iyon na ang hinihintay niyang tanong. Tumayo siya at kinuha ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Inilapag niya ito sa harap ni Natalia. Ito ang tunay na bomba, sabi niya. Binuksan ito ni Natalia. Naglalaman ito ng mga pekeng dokumento, mga bank statement, mga email, mga pekeng kontrata na nagpapakitang si Tiago Alencar ay sangkot sa money laundering gamit ang isa sa mga subsidiary ng kanilang kumpanya. Detalyado, kapani-paniwala. I-leak natin ito sa media sa tamang panahon, paliwanag ni Marco. Kapag abala si Tiago sa personal niyang problema, kapag bagsak na ang moral niya dahil sa nanay niya, doon natin ito papasabugin. Babagsak ang Alencar Corporation. At sa gitna ng kaguluhan, mabibili natin ang mga shares sa napakamurang halaga gamit ang perang naitabi mo. Napatingin si Natalia sa mga dokumento. Pagkatapos ay kay Marco. Ang plano ay perpekto, tuso at napakasama. Paano kung mahuli tayo? Lumapit si Marco. Hinawakan ng kanyang baba at itiningala ang kanyang mukha. Hindi tayo mahuhuli dahil ang lahat ng ebidensya ay magtuturo sa isang tao lang. Kanino? Kay Tiago Alencar, sagot ni Marco. At hinalikan siya. Isang hahalik na hindi puno ng pagmamahal, kundi ng tagumpay at ng nagbabadyang pagkawasak. Ito ang wawasak sa Alencar Corporation at sa anak niya. Ang pagguho ay hindi biglaan. Nagsimula ito bilang isang maliit na bitak, isang article sa isang business blog na may kaduda-dudang kredibilidad. Ngunit ang kasinungalingan, kapag inulit-ulit, ay nagiging katotohanan sa isip ng marami. Sa loob ng isang linggo, ang maliit na bitak ay naging isang malaking lindol na yumayanig sa pundasyon ng Alencar Corporation. Ang mga pekeng dokumento na inilabas ni Marco ay kumalat na parang apoy. Biglang, ang pangalang Alencar, na dati simbolo ng integridad, ay naging kasing kahulugan ng pandaraya at money laundering. Nakatayo si Tiago sa loob ng kanyang opisina, nakatingin sa malaking screen na nagpapakita ng stock market. Ang simbolo ng Alencar Corp
ALCR ay kulay pula, pabulusok. Bawat minuto, milyon-milyon ang nawawala sa halaga ng kumpanyang itinatag ng kanyang ama. Ang emergency board meeting ay isang patayan. Tiago, bumabagsak ang investor confidence. Sigaw ni Mr. Velasco, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. Kailangan nating maglabas ng statement. Itanggi mo ang mga paratang na ito. Iyan na nga ang ginagawa natin, sagot ni Tiago. Ang boses ay pagod at pilit na pinipigilan ng galit. Pero ang bawat statement na inilalabas natin ay tinatapatan nila ng panibagong ebidensya. This is a coordinated attack. Ang tanong, Tiago, sabi ng isang babaeng board member, si Mrs. Diaz na may malamig na tingin, ay kung bakit ikaw ang target. Mayroon bang katotohanan? Kahit katiting sa mga alegasyong ito? Parang sinampal si Tiago. How could you even ask that? Kilala ninyo ako. Kilala ninyo ang pamilya ko. Kilala ka namin bilang isang mahusay na CEO oo, sagot ni Mr. Velasco. Pero ngayon, ang pangalan mo ay nakakaladkad sa isang personal na iskandalo. At ang iskandalong yan ay hinihila pababa ang buong kumpanya. We need to do damage control. Isang resolusyon ang inilatag sa mesa. Isang dokumentong mag-aalis sa kanya, pansamantala, sa posisyong pinaghirapan niya. We are asking you to take a leave of absence as CEO, Tiago. Mahinahon, ngunit may diin na, sabi ni Mrs. Diaz, hanggat hindi mo nalilinis ang pangalan mo at ang pangalan ng kumpanyang ito. Pakiramdam ni Tiago ay tila sinaksak siya sa likod ng mga taong akala niya'y kakampi niya. Wala siyang nagawa kundi tumango. Paglabas niya ng conference room, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng isang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo, si David. Kailangan niya ng tulong, ng kakampi. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Hello? Dave and to supply, it's me. Nakita mo na ba ang nangyayari? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Yeah, Tiago. Nakita ko. It's a mess. I need your help. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Look, Tiago. Putol ni David. Ang boses ay malamig at malayo. I can't get involved. May sarili akong kumpanyang kailangang protektahan. I'm sorry. Bago pa man makasagot si Tiago, ibinaba na ni David ang tawag. Ibinaba ni Tiago ang kanyang telepono. Doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng pag-iisa. Ang mga kaalyado niya sa negosyo ay nagsisitalikuran. Ang mga kaibigan niya ay nagtatago. Gabi na nang umuwi si Tiago. Dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Pagod na pagod siya. Talo. Hindi siya dumiretso sa kanyang silid. Sa halip, pumasok siya sa kwarto ng kanyang ina. Nadatnan niya itong nakaupo sa isang silya malapit sa bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Walang nagsalita. Umupo lang si Tiago sa sahig, isinandal ang ulo sa tuhod ng ina. Isang kilos na ginagawa niya noong bata pa siya, kapag nadadapa siya o may umaaway sa kanya. Hinaplos ni Donna Margarida ang kanyang buhok, isang haplos na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Hindi siya nagtanong, hindi siya nanghusga. Nandoon lang siya. At sa sandaling iyon lang ang kailangan ni Tiago. Hindi niya napigilan ang sarili. Isang hikbi ang kumawala sa kanya na sinundan ng sunod-sunod na luha. Ang malakas at matapang na CEO ay nawala. Ang natira ay isang anak na nasasaktan at natatakot. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, ibinulong niya ang mga salitang kinatatakutan niyang bigkasin. Mom, I think I'm going to lose everything. Niyakap siya ni Donna Margarida, hinayaang ilabas ang lahat ng sakit. Ngunit nang makatulog si Tiago sa kanyang kandungan, dahil sa sobrang pagod, ang malambot na ekspresyon sa mukha ng ina ay nagbago. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Tiningnan niya ang natutulog na anak, ang kanyang pinakamamahal na si Tiago, na ngayon ay nasa bingit ng pagkasira. Hindi niya ito papayagan.
Sa isang boses na halos pabulong, ngunit puno ng bigat at paninindigan, sinabi niya sa hangin, Hindi, hindi habang nabubuhay ako. Ang alaala ay dumating na parang isang panaginip, isang masamang panaginip na pilit kinakalimutan ni Donna Margarida, ngunit laging nagbabalik sa mga gabing tahimik. Nagsimula ito 3 buwan na ang nakalipas, ilang linggo matapos umalis si Tiago papuntang Europa. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng kanyang mga rosas sa hardin, narinig niya ang boses ni Natalia mula sa nakaawang na bintana ng library. Tila may kausap ito sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang tono ng boses ni Natalia, malamig at mayabang, ay pumukaw sa kanyang atensyon. Oo, nasa akin na ang lahat ng financial records, sabi ni Natalia. Madali lang. Ang tangang si Tiago, iniwan niya sa akin ang access sa lahat. He trusts me completely. Isang tawa ang narinig niya mula sa kanyang manugang. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ni Donna Margarida. Huwag kang mag-alala, Marco. Kapag bumalik siya, abo na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya. At ang lahat ng pera ay magiging atin. Nabitawan ni Donna Margarida ang hawak niyang pandilig. Marco? Sino si Marco Yoy? At anong ibig sabihin ni Natalia? Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kinumpronta niya si Natalia sa library. Sino si Marco? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Natalia, anong pinagsasasabi mo? Ang gulat sa mukha ni Natalia ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Narinig mo pala, matanda. Walang paggalang, walang pagkukunwari. Ito ang tunay na Natalia. Sasabihin ko kay Tiago, banta ni Donna Margarida. Ngumisi si Natalia. Lumapit ito sa kanya na parang isang ahas na handa ng manuklaw. Sige, subukan mo. Isang salita mo lang sa anak mo, sisirain ko siya. Gagawa ako ng eskandalo. Sasabihin ko sa lahat na may kabit siya, na nandaraya siya sa negosyo. Maniniwala sila sa akin. Ako ang kaawa-awang asawa. At ikaw? Isa ka lang matandang ulyanin. Huminga ito ng malalim at ibinigay ang huling pinakamabigat na dagok. Guguho ang mundo ni Tiago. Mawawala sa kanya ang lahat ng pinaghihirapan niya at lahat ng yon ay magiging kasalanan mo. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Donna Margarida. Ang kanyang anak, ang kanyang Tiago. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makitang masira ang buhay nito. Kaya't pumili siya. Isang pagpiling dudurog sa kanya, ngunit magliligtas sa akala niya sa kanyang anak. Tumahimik siya at doon nagsimula ang kanyang impyerno. Ang pagmamaltrato ni Natalia ay naging mas malala. Ang pag-aalis ng pagkain, ang paglilipat sa kanya sa maliit na silid. Bawat araw ay isang pagtitiis, isang paalala ng kanyang sakripisyo. Ngunit si Donna Margarida ay hindi isang mahinang babae. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, mayroon siyang ginawa. Ang kanyang yumaong asawa ay mahilig sa mga lumang gamit. Isa na rito ang isang maliit, silver na tape recorder. Isang gabi, habang nag-uusap muli si Natalia at Marco sa telepono sa sala, naisip niya ang recorder. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ito mula sa lumang aparador. Dahan-dahan siyang gumapang palabas ng kanyang silid at itinago ang recorder sa ilalim ng isang mesang malapit sa kinauupuan ni Natalia. Pinindot niya ang record. Nakuha mo na ba ang mga pekeng papeles? Tanong ni Natalia sa telepono. Oo, handa na ang lahat. Sagot ng boses ni Marco. Kapag nalik ito, tapos na si Alencar. Maghahanda na tayong saluhin ang mga piraso ng kanyang imperyo. Narinig ni Donna Margarida ang lahat. Ang buong plano, ang kasamaang hindi niya sukat akalain. Pagkatapos ng tawag, nakuha niya ang recorder. Itinago niya ito sa pinakaligtas na lugar na alam niya. Sa ilalim ng mga lumang damit. Sa loob ng isang baul
na puno ng mga alaala ng kanyang asawa. Iyon ang kanyang alas, ang kanyang huling pag-asa. Ngayon, habang nakatingin siya sa natutulog na mukha ng kanyang anak, na puno ng sakit at pagkatalo, alam niyang dumating na ang tamang panahon. Tumayo siya. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit may bagong lakas. Binuksan niya ang baul, inalis ang mga lumang bestida at mga litrato. At doon, sa ilalim ng lahat, naroon ang maliit na silver na recorder. Kinuha niya ito. Malamig ito sa kanyang palad, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamainit na liwanag ng pag-asa. Dala ang recorder, lumapit siya sa natutulog na si Tiago. Maingat siyang umupo sa tabi nito. Hinaplos niyang muli ang buhok ng anak. Oras na para lumaban. Hinawakan niya ang kamay ni Tiago at dahan-dahang inilagay dito ang malamig na metal ng recorder. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa buong sistema ni Tiago. Bawat paggising sa umaga ay mas mabigat kaysa sa nakaraan. Nakatanggap siya ng opisyal na sulat mula sa board. Epektibo agad. Siya ay nasa indefinite leave of absence. Ang kanyang pangalan ay tinanggal na sa letterhead ng kumpanya. Ang kanyang access sa kanyang sariling opisina ay pinutol. Para siyang isang estranghero sa mundong siya mismo ang nagtayo. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tawag na natanggap niya mula kay attorney ni Romero. Tiago, masamang balita. Ang boses ng matandang abogado ay pagod. Nag-issue ang korte ng temporary protection order pabor kay Natalia. Ano? Anong ibig sabihin niyan? Sigaw ni Tiago sa telepono. Ibig sabihin, habang dinidinig ang kaso para sa legal guardianship, hindi mo maaaring ilabas ng bahay ang nanay mo at may karapatan si Natalia na bumisita sa kanya kasama ang isang social worker para i-assess ang kanyang kalagayan. Mga buwisit sila. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Tiago sa pader ng kanyang study. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo at kawalan ng magawa. Si Natalia, ang babaeng halos pumatay sa kanyang ina sa gutom, ay binibigyan ngayon ng batas ng karapatang pumasok muli sa kanilang buhay. Isang insulto, isang kabalintunaan, ang lahat ay nawawala. Ang kumpanya, ang kanyang reputasyon, at ngayon, ang karapatan niyang protektahan ang kanyang ina. Pumasok siya sa kanyang opisina sa bahay, ang lugar kung saan niya ginugol ang hindi mabilang na mga gabi para sa Alencar Corp. Tiningnan niya ang mga tropeo at mga plake ng pagkilala na nakahilera sa isang estante. Dati, ang mga ito ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, para itong mga lapida na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala. Bakit? Bulong niya sa kawalan. Bakit pa? Nabigo kita. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Isang lalaking dati nasa tuktok ng mundo, ngayon ay nasa ilalim. Durog na. Durog. All is lost. Gabi na nang lumabas siya ng kanyang study. Ang buong bahay ay madilim. Tahimik. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Naglakad siya patungo sa silid ng kanyang ina. Kailangan niya ng karamay. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa loob. Isang tunog ng pag-iyak. Puso niya'y kumirot. Umiiyak ang kanyang ina. Dahil sa kanya, dahil sa kanyang kabiguan. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Donna Margarida na nakaupo sa gilid ng kama. Ang likod nito ay nakayukod. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Sa isang iglap, bumalik kay Tiago ang lahat ng sakit at galit. Pati ang kanyang ina, na dapat sana'y nagpapagaling, ay pasan pa rin ang bigat ng problema. Kasalanan niya ang lahat. Tawag niya, ang boses ay basag. Dahan-dahang lumingon si Donna Margarida. Ang mukha nito ay basa ng luha, ngunit ang mga mata, may ibang kislap sa mga mata nito. Hindi ito kislap ng pagkatalo, ito ay kislap ng determinasyon.
Tumayo ito at sa bawat hakbang papalapit sa kanya, tila nababawasan ang pagiging marupok nito at napapalitan ng isang lakas na ngayon lang niya nakita. Walang nagsalita. Huminto ito sa harap niya. Tinitingnan siya ng diretso sa mata na para bang sinasabing, "Tumayo ka." Inilahad ni Donna Margarida ang kanyang kamay. Sa palad nito ay may isang bagay na metaliko at malamig. Isang bagay na luma at tila matagal nang nakatago. "Anak," sabi nito. Ang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon itong bigat at kapangyarihan. Inilagay niya ang bagay na yon sa kamay ni Tiago. Mabigat ito. Pamilyar. Isang lumang tape recorder ng kanyang ama. Naguguluhang napatingin si Tiago mula sa recorder patungo sa kanyang ina. Hindi niya maintindihan. Hinawakan ni Donna Margarida ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito, kahit payat, ay mahigpit ang kapit. Isang kapangyarihan ang dumaloy mula sa ina patungo sa anak. "Pakinggan mo ito," sabi niya sa isang boses na dahan-dahan ngunit puno ng kahulugan. Ito ang katotohanan. Hawak ni Tiago ang recorder. Malamig, mabigat. Isang piraso ng nakaraan na may hawak na hindi niya malamang hiwaga. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, isang maliit na bahagi niya ang nag-aalinlangan. Ano ang magagawa ng isang lumang tape recorder? Ngunit ang mga mata ng kanyang ina ay puno ng isang katiyakang hindi niya kayang baliwalain. Umupo siya sa sahig, sa paanan nito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang play button. Isang kalawang na tunog ang lumabas nang pinindot niya ito. Click! Unang narinig ang isang mahinang kaluskos, static. Halos isipin na niyang sira na ito. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, isang boses ang pumailan lang. Isang boses na kilalang kilala niya. Ang boses ni Natalia. "Oo, nasa akin na ang lahat ng financial records," sabi ng boses mula sa speaker, malinaw at walang bahid ng pagkukunwari. Ang tangang si Tiago, iniwan niya sa akin ang access sa lahat. He trusts me completely. Nanlamig ang buo niyang katawan. Isang tawa. "Huwag kang mag-alala, Marco. Kapag bumalik siya, abo na ang kumpanyang ipinagmamalaki niya at ang lahat ng pera ay magiging atin." Marco. Ang pangalang iyon, ang buong usapan. Isang pira-pirasong puzzle na biglang nabubuo sa kanyang isipan. Pinakinggan niya ang bawat salita, ang pag-uusap tungkol sa mga pekeng dokumento, ang plano na ilik ito sa media, ang balak na sirain ang Alencar Corporation mula sa loob. Ang bawat pangungusap ay isang patalim na tumatarak sa kanyang likod, sa kanyang puso. Ang lalaking kausap ni Natalia, si Marco, ay nagsalita tungkol sa paghihiganti para sa kanyang ama. Ang lahat ay planado. Ang lahat ay may motibo. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ni Tiago. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa ina. Hindi na niya nakikita ang isang marupok na babae. Ang nakikita niya ay isang bayani, isang ina na tiniis ang lahat ng pagmamaltrato, ang gutom, ang kahihiyan, hindi dahil sa kahinaan, kundi para protektahan siya. Ang ina niyang isinakripisyo ang sarili para sa anak na naging bulag at pabaya. Ang galit niya kay Natalia ay naroon pa rin, nag-aalab na parang apoy. Ngunit sa ilalim ng apoy na yon, may isang mas malakas na emosyon na umaapaw. Isang pinaghalong hiya, pasasalamat, at walang katapusang pagmamahal para sa kanyang ina. Bumagsak siya sa mga tuhod. Niyakap niya ang mga binti ni Donna Margarida. Isinubsob ang kanyang mukha sa kandungan nito at humagulgol na parang isang batang nagsisisi. "Patawarin mo ako, Nay." Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng mga hikbi. Patawad sa lahat. Patawad sa pagiging pabaya kong anak. Hinaplos ni Donna Margarida ang kanyang buhok. Ang haplos na yon ay puno ng pagpapatawad at pagmamahal.
na walang kapantay. "Shh! Tahan na anak," mahinang sabi niya. "Ang mahalaga, nandito ka na. Ang mahalaga, magkasama na tayo ulit." Tumahan si Tiago, ngunit ang mga luhang yon ay tila naghugas sa lahat ng kanyang kahinaan at pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang tumayo, nawala ang bakas ng pagkatalo sa kanyang mukha. Ang pumalit ay isang determinasyong mas matibay pa sa bakal. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Attorney Romero. "Tito, it's Tiago. I need you in my house now," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Tiago, anong nangyayari? It's almost midnight." "I have it," simpleng sagot ni Tiago. "The proof. I have everything." Hindi na nagtanong pa ang abogado. Makalipas ang isang oras, nasa study na ni Tiago si Attorney Romero. Kasama sila ni Donna Margarida. Pinakinggan ng abogado ang buong recording. Ang mukha niya ay nagbabago mula sa pagtataka, patungo sa pagkabigla, at nagtapos sa matinding galit. Hayop sila. Iyon lang ang nasabi ni Attorney Romero pagkatapos. "This changes everything, Tiago. This is more than enough." Magdamag silang nagplano. Ang dating apoy ng paghihiganti sa puso ni Tiago ay naging isang malamig at kalkuladong apoy para sa katarungan. Hindi na ito para sa kanya o sa kumpanya. Ito ay para sa kanyang ina. Kinaumagahan, ginawa ni Tiago ang tawag. Sa kabilang linya, sinagot ni Natalia ang telepono na may halong pagkainip. "Ano na naman?" Kumalma si Tiago. Ginamit niya ang boses ng isang talunang tao. "Natalia, it's me. Anong kailangan mo?" "Pinag-isipan ko na," sabi ni Tiago. May pilit na pighati sa kanyang boses. "Tama ka. Wala na akong laban. Ibibigay ko na ang gusto mo." Isang sandali ng katahimikan. Naririnig ni Tiago ang hindi makapaniwalang paghinga ni Natalia. "Lahat?" tanong nito. "Lahat," sagot ni Tiago. "The shares, the guardianship, lahat. Gusto ko lang matapos na to. Let's meet tomorrow at Attorney Romero's office to sign the papers. Dalhin mo na rin ang kasama mo." Ang huling mga salita ay isang patibong na maingat niyang inilatag. Isang matagumpay na ngiti ang narinig ni Tiago sa boses ni Natalia. "Good. Nakapag-isip ka rin. Sige, see you tomorrow." Ibinaba ni Tiago ang tawag. Tumingin siya sa kanyang ina na tahimik na nakaupo sa isang tabi. Isang tango lang ang ibinigay niya. Samantala, sa maliit na apartment, halos magtatalon sa tuwa si Natalia. "Narinig mo yon, Marco? Susuko na siya." Sigaw niya at niyakap ang kasintahan. "Atin na ang lahat." Itinaas ni Marco ang kanyang baso ng alak. "Sabi ko sa'yo, di ba? Sa huli, luluhod din ang mga alengkar." Nagkatinginan sila, ang mga matay nagniningning sa kasakiman at tagumpay. Ininom nila ang alak, hindi alam na yon na ang kanilang huling pagdiriwang. Hindi nila alam na ang imbitasyon ni Tiago ay hindi isang pagsuko, kundi isang bitag na magiging kanilang huling paghuhukom. Ang opisina ni Attorney Romero ay parang isang entablado na inihanda para sa huling akto ng isang dula. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Nakaupo si Tiago sa isang dulo ng malaking mahogany table, kalmado sa labas. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay alerto. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Donna Margarida. Suot ang isang simpleng bestida, ngunit may dignidad at lakas na bumabalot sa kanya. Eksakto 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto. Pumasok si Natalia na tila isang reyna na babawiin ang kanyang kaharian. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang damit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng tagumpay. Sa likod niya ay si Marco, nakangisi, ang mga matay puno ng pagmamataas na tila sa kanila na ang buong mundo. "Let's get this over with," sabi ni Natalia, hindi man lang tumitingin kay Donna Margarida. Inilapag niya ang kanyang mamahaling bag sa mesa.
Saan ang mga papeles na pipirmahan namin? Tumango si Attorney Romero at inilatag ang isang makapal na dokumento sa gitna ng mesa. Ang settlement agreement. Kinuha ni Natalia ang pluma na parabang sabik na sabik ng tapusin ang lahat. Tiningnan niya si Tiago. Isang mapanuyang na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Walang personalan, Tiago. Negosyo lang. Hindi kumibo si Tiago. Hinayaan niya itong buklatin ang mga pahina. Hinayaan niyang namnamin ang akala niyang tagumpay. Tumingin siya sa kanyang ina at isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo ay magtatapos na dito. Itinutok na ni Natalia ang dulo ng pluma sa linya kung saan nakasulat ang pangalan niya. Sandali. Ang boses ni Tiago ay hindi malakas, ngunit sapat ito para putulin ang katahimikan at patigilin ang kamay ni Natalia. Tumingin ito sa kanya. Naiirita. Ano na naman? Bago ka pumirma, dahan-dahang sabi ni Tiago, may isa lang akong gustong iparinig sa inyong dalawa para lang maging malinaw ang lahat. Mula sa ilalim ng mesa, inilabas ni Tiago ang lumang tape recorder. Ang nangiti sa mukha ni Natalia ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng pagkalito na agad sinundan ng isang dahan-dahang pag-usbong ng takot. Si Marco naman, nawala ang pagiging kampante at naningkit ang mga mata. Sinusuri ang sitwasyon. Pinindot ni Tiago ang play. Ang boses ni Natalia, malinaw at mataginting, ang pumuno sa silid. Ang tangang si Tiago, iniwan niya sa akin ang access sa lahat. Kasunod nito ang boses ni Marco. Kapag nalik ito, tapos na si Alencar. Ang bawat salita, bawat plano, bawat tawa ng kanilang pagkukunwari ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng opisina. Namutla si Natalia. Ang kulay ay tila hinigop mula sa kanyang mukha. Sa saan mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. That's fake! Pinagawa mo yan. Si Marco, sa kabilang banda, ay hindi nagsalita. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng malalabasan. Tinalikuran niya ang mesa at mabilis na naglakad patungo sa pinto. Tapos ka na, Marco. Malamig na, sabi ni Tiago. Binuksan ni Marco ang pinto, handa nang tumakas. Ngunit sa pagbukas nito, hindi kalayaan ang sumalubong sa kanya, kundi dalawang unipormadong pulis na tahimik na naghihintay sa laba. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Napaurong siya pabalik sa loob ng silid. Tapos na ang laro. Natalia Fuentes Alencar, Marco Reyes, sabi ng isa sa mga pulis, pumasok sa loob ng opisina. Inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit fraud, falsification of documents at attempted extortion. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin to! Sigaw ni Natalia. Tuluyan nang nawala ang kanyang kontrol. Tumingin siya kay Tiago, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Hayop ka, Tiago. Plinano mo to. Sinira mo ang buhay ko. Hindi siya sinagot ni Tiago. Hindi na niya kailangan. Tumingin lang siya sa kanila. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng malamig na awa. Tapos na. Wala na silang kapangyarihan sa kanya. Wala na silang halaga. Habang pinoposasan ng mga pulis ang dalawa, ang atensyon ni Tiago ay nasa iisang tao lang. Ang kanyang ina. Nakatayo si Donna Margarida. Tahimik, pinapanood ang paglalaho ng mga taong nagpahirap sa kanya. Walang bakas ng paghihiganti sa kanyang mukha. Tanging kapayapaan. Nang mailabas na sila ng kwarto at muling bumalik ang katahimikan, lumapit si Tiago sa kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito, hinawakan ang mga kamay nito at tumingala. Tapos na, Nay, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Malaya na tayo. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Donna Margarida. Isang luha hindi ng kalungkutan, kundi ng katarungan, kalayaan, at ng walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay dahan-dahang humupa. Ang katotohanan,
Sa tulong ng hindi maikakailang ebidensya mula sa recorder, ay lumabas din. Nahatulan sina Natalia at Marco sa kanilang mga kasalanan. Ang pangalan ng pamilyang Alencar ay unti-unting nalinis, ngunit si Tiago ay hindi na ang dating Tiago. Ang karanasan ay nag-iwan ng isang pilat na hindi na mabubura, isang pilat na nagsilbing paalala ng kanyang mga pagkakamali at ng mga aral na kanyang natutunan. Isang hapon, nakaupo si Tiago sa balkonahe ng kanilang bahay. Katabi ang kanyang ina. Hindi sila nag-uusap. Pinapanood lang nila ang paglubog ng araw, ang ginintuang sinag nito na yumayakap sa hardin na puno ng mga rosas. Naalala mo ba, anak? Biglang sabi ni Donna Margarida. Dito sa hardin na to, lagi kang naglalaro nung bata ka pa. Hinahabol mo ang mga paru-paro. Ngumiti si Tiago. Opo, ama. At lagi niyo akong pinapagalitan kapag nasisira ko ang mga halaman niyo. Hindi kita pinapagalitan. Malambing na sagot ng ina. Sinasabihan lang kita na mas mahalaga ang buhay ng bulaklak kaysa sa isang saglit na laro. Natahimik si Tiago. Sa simpleng pangungusap na yon, naramdaman niya ang buong bigat ng kanyang natutunan. Inilaan niya ang halos buong buhay niya sa paghahabol sa mga paru-paro, sa mga kontrata, sa pera, sa tagumpay, at sa kanyang paghahabol, hindi niya namalayang natatapakan at nasisira na pala niya ang pinakamahalagang bulaklak sa kanyang buhay. Kinabukasan, sa isang special board meeting, inanunsyo ni Tiago ang kanyang desisyon. I am selling majority of my shares in Alencar Corporation, sabi niya sa mga nagulat na miyembro ng board. Mananatili ako bilang isang minor shareholder at consultant, pero hindi na ako babalik bilang CEO. Pero Tiago, sabi ni Mr. Velasco, ikaw ang nagligtas sa kumpanya. We need you now more than ever. Umiling si Tiago at ngumiti. Isang ngiting totoo at payapa. No. You don't need me. The company is stable now. What I need is to be somewhere else. Ginamit ni Tiago ang malaking bahagi ng perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng shares para itatag ang isang foundation. Isang organisasyong nakatuon sa pagtulong sa mga nakatatandang inabandona at pinabayaan. Pinangalanan niya itong The Margarida Foundation. Sa araw ng paglulunsad nito, tumayo si Tiago sa harap ng isang maliit na grupo ng mga bisita at ng media. Hindi na siya ang mayabang na CEO na dati nilang kilala. Ang kanyang pananalita ay simple, tapat, at mula sa puso. For the longest time, simula niya, I thought success was measured by the numbers in your bank account, by the height of the buildings you own, by the power your name holds. Tumingin siya sa kanyang ina, na nakaupo sa unahan, ang mga mata nito'y nagniningning sa pagmamalaki. I was wrong. I learned, the hard way, that true wealth is measured by the love you give and the time you spend with the people who matter most. I built an empire of steel and glass, but I almost lost the one person who is my true home. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Tiago ang kanyang ina sa paborito nilang lugar, isang tahimik na beach kung saan sila madalas magpunta nung bata pa siya. Nakaupo sila sa buhanginan, pinapanood ang mga alon. Kumuha si Tiago ng isang hinog na mangga mula sa kanilang basket. Binalatan ito at dahan-dahang isinubo ang isang piraso sa kanyang ina. Isang simpleng eksena, isang kilos na paulit-ulit na niyang ginagawa nitong mga nakaraang buwan. Ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa pagsisisi o pagbabayad sala. Ito ay dahil sa purong pagmamahal. Habang nginunguya ni Donna Margarida ang matamis na mangga, isang masayang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Tiago. Ngumiti si Tiago at habang nakatingin siya sa ngiti ng kanyang ina na sinisikatan ng papalubog na araw, isang realisasyon ang pumuno sa kanyang puso. Isang katotohanang mas matibay pa sa anumang kontrata o kasunduan. Hindi ko kailanman naging mas mayaman.